Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Ating pag-uusapan sa videong ito paano ba nahabol at paano na ipanalo ng Creamline Cold Smasher ang kanilang laro kontra dito sa Farm Fresh Foxes. Now, bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi noong unang part ng game nila ay akala ko matatalo ng Farm Fresh itong Creamline Cold Smasher, but turn of events ay naipanalo po ng Creamline ang laro kontra sa Farm Fresh. Bago natin tatalakayin at imay-may ng isyong yan ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So heto na nga mga kapolitika ang update natin ngayon dito sa laro ng Creamline Cold Smasher kontra sa Farm Fresh Foxes, and officially ito yung naging score sa kanilang laro. Almost 7 PM na po nag-start yung kanilang laro. So 24-26, 25-23, 25-21 at 25-16. So ito yung naging official score ng laban ng medyo intense nga yung naging laro kasi doon sa unang set ay lamang yung Creamline, but all the while is nahabol sila ng Farm Fresh. Okay, so yung naging score is 24-26, pabor po yan sa Farm Fresh, but dito tayo mag-focus sa set 2 at sa set 3. Okay, kasi nakikita natin doon na sobrang lamang nung Farm Fresh. I think nasa 4 ata yung lamang or 5 ng Farm Fresh Foxes, but kayang nahabol po ng Creamline Cold Smasher yung mga puntos. And ang naging highlight dito natin mga kapolitika ay talagang kasi doon sa naunang laro sa first set, ang nakikita natin na kakulangan ng Creamline ay yung depensa talaga at yung mga digs, and at the same time butas talaga rin yung mga blockers ng Creamline Cold Smasher, kung kaya natalo sila at nahabol sila doon sa first set. Now dito sa second set, ang nakikita natin kasi malaki na yung lamang sana ng Farm Fresh, and actually I think I thought na mananalo nga itong Farm Fresh, but nahabol nila with the help doon sa kanilang import. Okay, actually ang nagpaulan ng puntos itong si Erica Stanton. Actually bumawi nga siya kasi doon sa naunang laro nila kontra sa PLDT ay nasa 20 points lang yung pinaulan ni Erica Stanton, but dito sa Farm Fresh ay umabot ng 26 points. Now maybe 26 points yung kanyang naging puntos sa kadahilan ng medyo mahina nga itong Farm Fresh. Actually napag-usapan nga natin, ang tagkaroon tayo ng forecast dito mga kapolitika kung sino ba yung mananalo dito sa laro ng Farm Fresh at Creamline, at sinabi natin doon sa ating prediction kasi dito sa ating YouTube channel ay hindi lang puro komentaryo, meron din tayo mga early predictions dito sa laro ng Creamline, at sinabi natin doon sa ating previous video na 70% mananalo itong Creamline and 30% lang yung porsyento na mananalo itong Farm Fresh. So lamang itong Creamline base doon sa ating early predictions, and true enough yun nga talaga ang nangyari dito sa kanyang laro, na kung saan ay naka one set lang itong Farm Fresh. And nagtuloy-tuloy na po dito sa third set. Actually akala ko is mananalo rin itong Farm Fresh kasi sobrang especially dito sa mga leftist nila is malalakas and magagaling, matalino maglaro rin itong Farm Fresh, but then again is nahabol sila po. Actually umabot ata ng 5 or 4 din yung lamang ng Farm Fresh, pero nahabol rin sila kalaunan. And yung naging highlights pa rin dito yung kailang import na si Erica Stanton, itong si Michelle Gumabo, and nakita ko rin doon mga kapolitika itong itong mga service ni Ella De Jesus. So nakita ko doon yung talagang best server ni Ella De Jesus, kung kaya nakahabol itong Creamline, ay nagtuloy-tuloy na po yun hanggang sa umabot ng 25 yung score ng itong sa Creamline Cold Smasher. And sa fourth set naman is talagang natambakan na itong si Farm Fresh. Actually highlight din dito sa Farm Fresh itong import nila na si Murillo, but all the while is nabasa rin ng Creamline yung mga palo ni Murillo kasi doon sa first set is talagang nagpaulan. Highlight rin itong si Murillo, kung kaya nakita natin doon na natalo or na nalamangan ng Foxes itong Cold Smasher. But dito sa fourth set is hindi na talaga
nakapag-porma pa itong si Murillo. Okay, so mga kapolitika, na ano tayo dito kasi akala ko nung unang part ng laro is matatalo itong Creamline dahil dito sa very aggressive na move ng mga Foxes, but all the while is kaya naman palang ibangon. Actually, inulan nga ng bash na naman itong Creamline doon sa unang part kasi akala din ng mga nanonood ay matatalo nga itong kailang hinahangaan ng team. But then again, ang sabi ko doon is hindi pa naman tapos yung laro, magre-rely na lang din tayo doon sa ating prediction na kung saan is 70% nga ibinigay ko dito sa Creamline Cold Smasher. So abangan natin ang mga susunod na laro kasi magkakaroon rin tayo mga kapolitika na mga early prediction sa mga laro ng Creamline kung sino ba yung mananalo or matatalo. Okay? So yun lang naman ang ating short na video at ating short na opinion tungkol dito sa nagaganap na PVL Open Conference. So nakita natin na bumawi rin itong import ng Creamline. So titingnan na lang natin sa mga susunod na laban kasi sa sunod mga kapolitika, next lead po at yung last na mga kalaban nila ay itong Cherry Tigo. So ito yung abangan natin sa mga susunod na araw. Kayo mga kapolitika, ano sa tingin nyo ang naging susi dito para maipanalo ng Creamline at nahabol ng Creamline itong Farm Fresh Foxes? Mag-ingay sa comment section at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo dito sa ating mga latest issue.